Yo, what's up mga ka-bird brain? So, welcome sa panibagong episode sa Mawa ng Matalino pero pwede ang may gasolina. So, ito pauwi na ako mga ka-bird brain. Kagagaling ko lang na race event, A6 time trial. So, pag-usapan natin ngayon mga ka-bird brain yung paano ba magpapayat, no? Paano magpapayat? So, pag narinig yung salitang paano ba magpapayat, anong unang papasok sa kokote nyo? So, majority for sure, ang unang papasok sa isip nila is mag-gym or mag-jogging, tumakbo, mag-walk. Tama? Majority, yan talaga ang unang papasok sa isipan. So, let's say, no? Sige, takbo ka. Pinasok mo yung running community. Palagay natin 70 kilos ka or 80. Basta sabihin na natin mataba. Hindi kasi, pwede yung iba kasi pwedeng 50 kilo. Sabihin nila mataba na sila eh. So, in general na lang tayo. Sabihin natin mataba ka. Or feeling mo mataba ka. So, ano yung mga step na gagawin mo? So, ayan nga. Tatakbo ka. Ngayon, pag takbo mo, so, pinasok mo na yung running community. Gaganda yung mo nun, yung calibration ng katawan mo nun kasi physical, healthy ka, physically active ka. Ngayon, magugulat ka dyan, lalo na pag yung hindi ko pa babanggitin muna yung isang rason ba't di ka papayat. Magtataka ka ng takbo, pero hindi ka pumapayat. Same thing with gym. Gym ka ng gym, pero hindi ka pumapayat. Ayun, kapaisip ka, at hindi ako pumapayat. Tapos, sasabihin mo, dyan na papasok yung diet, no? Diet. Ano ba ang diet para sa'yo? Di ba ang diet, usually mindset ng tao, konti kakainin is diet. Ang thinking ng tao, pag kumain ako ng 2 rice, hindi yung diet. Pag hindi ako nag-rice, diet yon. Pag nag-1 rice ako, medyo 50-50 yon, diet. So in short, ang instinct ng mga tao, majority, pag sinabing diet, konti ang kakainin. Okay, para malinaw, no? So ganun na, nag-gym ka na, tumatakbo ka na. Then, nasa kokote mo nga, na konti kakainin is diet. So yung daily lifestyle mo, ganun, magtataka ka, hindi ka pa rin pumapayat. So ano nga ang rason? Ayun, ito na, ibibigay ko na yung rason bakit hindi ka pumapayat. Tandaan nyo, ang diet, hindi lang yan sa basihan ng marami o konti ka kinain. Ang diet, nakabase yan sa calorie intake. Para mag-gets nyo yung tinutukoy kong calorie intake, every person or every human being, meron niyang tawag dito, yung parang baseline ng calorie mo. Or ano pa tawag dito? Yung maintenance yan, calorie maintenance. Let's say ako, as of now, 65 kilos yata ako or 70. Hindi ko sure, naglalaro kasi timbang ko, minsan 67. Palagay natin 65. Palagay natin ang calorie maintenance ko para ma-maintain tong 65 kilo is 2K. Sige, palagay natin 2K. Kasi yan depende sa yan. Depende sa height mo, sa edad mo. Parang may computation yan yung BMI. Parang mag-search ka lang online. Parang ilalagay mo edad mo, yung height mo, yung current weight mo. Bibigyan ka niya ng na tawag dito ng calorie maintenance. So, i-assume na natin na 2K yung calorie maintenance ko, no? Ngayon, pag nag-gym ka, tapos alam ko na yung calorie maintenance ko, 2K. Siyempre, hindi ako kakain kasi nga diet. Konti lang yung kakainin ko niyan. Kunyari, kakainin ko is hindi ako magra-rice. Pero, without knowing na ano ba yung mga healthy food. Palagay na natin hindi mo alam. So, ang kakainin mo yan, mga cup noodles, pancit canton. So, ang tendency niyan, kumakain ka ng sobra-sobrang calorie. Bukod doon, unhealthy food yon. Kaya mo nasasabing konti yung kinain mo kasi yung kinakain mong mga pagkain, unhealthy food siya nakakabusog. So feeling mo ang konti ng kinain mo kasi hindi ka nabusog. Pero ang point doon, pag kinumpute mo yung calorie ng mga pinagkakain mo buong araw, yung mga chicha mo, mga chichirya, lagpas ka pa sa calorie maintenance. So yan yung mga most common mistake ng mga nagpapapayat. So para clear lang tayo, dapat matuto ka mag-calorie deficit. Pag sinabing calorie deficit, yun nga, ang calorie maintenance mo is 2K, kailangan bawasan mo yung intake mo per day. At least 300. Yung iba 500. Ako 300 to 200 ang binabawas ko. So ang mangyari, ang kakainin mo lang dapat per day, either 1.8 or 1.7 calories. Ngayon, paano mo malalaman yun? Yung 1.7. Diyan na papasok yung pwede kang mag-research online, kunyari, pritong manok, ilang calories yun, ilang protein yun, which is hindi yun accurate pag ganong ginawa mo. Kailangan mo talagang bumili ng mga gamit, gaya ng food weigh scale. Kailangan mo ng weigh scale kasi titimbangin mo yung kinakain mo. Tandaan nyo, ang diet, hindi lang yan ay magbabawas ako ng pagkain ko.
Pwede yun siguro kung hindi ka serious at feeling mo talaga nasa calorie deficit ka. Okay lang yun, goods yun. Pero kung gusto mo talaga pumayat na mabilis, kailangan mo mag-track ng calorie mo. Kasi nga, pag di ka nagtatrack, prone sa ano yun, kain ng kung ano-ano. Which is ang nakakataba nga, yung kung ano-ano kinakain mo. So, ganito no, di nakabili ka na ng weigh scale. Let's say, titimbangin mo yung manok, 400 grams. Ngayon, merong application naman. May nabibili na application, merong libreng application. Pero ako before bumili ako, yung may fitness pal, kung kaya mo bumili, much better. Kasi tandaan mo, pag pinasok mo ang diet, para maobliga ka rin sa sarili mo, gumastos ka. Totoo yun. Kasi manghihinayang ka eh, gumastos ka eh. Kasi kung hindi ka mag-i-invest sa sarili mo, tatama rin ka lalo, maniwala ka sa akin. Yung iba nga nag-i-invest, tinatamad eh. What more yung ikaw na hindi nag-invest. So kung hindi talaga kaya bumili ng app or mag-subscribe, meron naman online mga calculator. So type mo lang doon, kunyari chicken breast. Do your own research na rin kasi hindi lang basta-basta ititimbang mo yung manok. Kailangan malinaw, chicken breast lang ba yan, wala pang balat yan, para intact yung makuha mong result, tama. Para hindi ala chamba, at least malapit ka sa kinukompute mo. So yun yung way, merong mga online calculator dyan. So bago ka magsimula, aralin mo muna pa mag-deficit, paano mag-compute ng mga calorie. Aralin mo muna yan. Huwag ka munang pumasok sa diet hanggat di mo alam yan. Sayang lang yung oras mo. Yan ang una mo pag-aralan. Then, pagdating kasi sa nutrition or calorie, merong tatlong category. Diyan na papasok yung protein, fat, tsaka yung carbs. Yung katawan natin, kailangan yung tatlong yan, kailangan ng katawan natin. Kaya ang tataba natin, kasi nga yung mga pinagkakain natin na unhealthy food, usually mataas ang carbs, mataas ang fat content, matataas ang mga sodium, sugar, yan yung mga nakakataba. Majority ng pagkain na kinakain natin, mababa ang protein, kaya wala tayong muscle. Ganun yun. Ngayon, pag nag-diet ka, yan ang tatargetin mo, protein. Hindi ko na elaborate kasi may computation yan kung ilang protein intake mo. Baka ang gawin mo kasi protein pala yung nakakataba, ay nakakalaki ng muscle, puro protein kakainin ko. Hindi pwedeng ganon. Kasi pag ganon ang ginawa mo, yung excess na protein nun, ang gagawin ng katawan mo, i-convert nyo sa glucose or sugar. At the end, taba ang bagsak doon. Pangalawa, kawawa ang kidney mo. Kasi lahat ng excess na protein, isusuka ng katawan mo yan. So ngayon, mapapagod yung kidney mo niyan. Mapapansin mo sa ihi mo niyan, sobrang dilaw, sobrang bula. So ingat kayo sa pag-take ng protein, hindi ba basta yan. Para sa akin, kung hindi ka alam kung, let's say may na-research ka na, let's say 165 protein yung ni-record sa'yo, 65 grams. Bawasan mo muna ng 20, mag 140 ka lang. Pansinin mo muna yung ihi mo, kung hindi ba madilaw, hindi ba mabula. Huwag ka magmadali, kasi pag binadali mo yung protein na yan, nako, imbis na mapaganda yung lifestyle mo, diyan ka pa masisira. So para malinaw, hindi ba siyan na mataas ang protein, mas lalaki ang muscle mo. Hindi yung ganun dapat balance. Hindi rin ba siyan na kumain ka ng fat, tataba ka. Hindi yung ganun. Kasi yung katawan natin, kailangan din ng fat niyan. May mga pagkain na merong healthy fat, kagaya ng tokwa, yan, yung balat ng manok, yung mga ganyan. Ang mga unhealthy fat, yung mga nabibilad usually sa mga fast food, yung mga chichirya, yan. Yan yung mga unhealthy fat. So ngayon, nag-aral ka na paano mag-calorie deficit, paano mag-compute ng macros. Macros ang tawag doon ay yung mga carbs, protein, yung paano mag-compute. Then kailangan mo na rin matuto magbasa ng mga pansinin mo yung mga binibili natin mga pagkain, chichirya, or kung ano mang food na nakapack. Pansinin mo yung likod nun. Di ba may nutrition facts? Di ba usually hindi natin pinapansin yun? Ngayon, pag nasa diet era ka na, mako-conscious ka na doon, papansinin mo yun. Magugulat ka. Wala, ang taas pala ng sodium nitong pagkain na to. Wala, pag kumain pala ako ng isang ganto, na-hit ko na agad yung target kong sugar per day at saka sodium. O, di ba? So tayo, usually, majority ng tao, sobra-sobra tayo ng sodium at saka sugar every day ng intake, kaya tumataba tayo. May makikita ka naman, parang katawan ko before, may ganun akong scenario, skinny fat kung tawagin. Payat tignan, pero puro taba. Skinny fat tawag dun. Tapos may magugulat ka minsan, di ba? Ang laki ng katawan, yung muscle talaga, magugulat ka, mas mabigat ka pa sa kanya. Kunyari ako, 65 kilos, magugulat ka, bato-bato yung katawan niya, pero nasa 55 kilo lang siya, 60 kilo. Kasi puro muscle yun. Mas ang fat sa timbang kaysa sa muscle. Kung alam bulky ang muscle, pero mas mabigat pa rin ang taba. Kaya magugulat ka minsan, laki ng katawan, pero mas mabigat ka pa sa kanya. Kahit medyo slim ka lang, di ba? Yun ang pinagkaiba. So next, marunong ka na mag-calorie deficit, marunong ka na mag-ano. Then,
next mo niyan is mauobliga ka talagang, para sa akin mas okay ikaw yung mag-prepare ng food mo. Iwasan mo nang bumili sa labas. Kasi pag bumibili ka pa rin sa labas ng pagkain, yan ang sisira sa diet mo. Kasi hindi ka consistent, hindi mo naman alam yung niluluto nila, anong pinaglalagay diyan. Sobrang taas pala ng sodium, asukal, di ba? So useless. Kunyari yung pang-umaga mo, almusal mo, diet, tapos pagdating ng tanghalian, sabog food na. Wala na, sayang lang dinadiet mo. Kaya ang maganda diyan, kung hindi ka talaga marunong magluto, no, magpaluto ka sa sa bahay nyo. Sino man diyan, mama mo, papa mo. Kung sino man nagluluto sa bahay nyo, pasuyo ka na lang. Damihan mo na lang yung pahiwalay mo. Usually ang maganda diyan basta chicken breast, isda, yan, tokwa, itlog. Yan, itlog number 1. Good source of protein, itlog. Makakasurvive ka diyan. Tapos sa itlog, hinay-hinay lang din. Ako before kasi 5 itlog per day. Kaso ang ginagawa ko before, kinakain ko lahat ng dilaw nun. So since health conscious na nga, napa-research ako na parang required lang per day na yolk is 1 or 2 yata, nakalimutan ko. Pero ako ginagawa ko nun, nung nakita ko yon, na lang ako, 2 yolk na lang ako per day. Pero much better kung 1 yolk ka lang per day, kasi mataas ang cholesterol nun. Makapansin mo yan pag meron ka ng application, pag nilagay mo yung yolk ng nasa ilang miligram, rin din yun may hit mo agad yung grams ng mo, cholesterol, which is pagtagal medyo nakakatakot din. So agapan mo na. Then pa ba, kung kaya mo bumili ng whey protein, mag protein shake ka. Kasi ako before, umay talaga ako. Kasi alam niyo ba, ang mga protein food, sobrang dami niyan, nakakabusog. Hindi mo na kayang lunukin, maniwala ka sa akin. And a good example ng diet is ganito. Kasi may ka-work ako before. So ako nagbabaon, kasi nga nasa diet ako na, nagbabaon na ako. May sarili akong Tupperware, bumili ako ng glass na lagay ng pagkain. So ang ginawa ko noon, nagbabaon ako, 5 itlog, sandamukan na manok, puro gulay. Then may senaryo pa, minsan may rice. Minsan may 1 cup rice ako. Pero majority, pag marami akong gulay, wala akong rice. Ngayon, sabi sa akin ng ka-work ko, pala ko ba sir, diet ka? So, yun, di ba, naisip nyo? Kasi nakita niya marami akong pagkain. Pero yung pagkain na yun, pagkain ko na the whole day. Pero sinabi ko yun pagkain ko na to the whole day. Sabi niya, kahit na sir, ang dami niyan, 2 Tupperware. So, instinct ng tao, yun nga, pag marami kang kakainin, hindi yung diet. Without knowing na yung pagkain na yun, is na-track ko yun sa calorie ko per day. Nakatrack yun, 1.8 calorie yun Nakalimutan ko lang eksakto yung food, pero nasa 1.8 yung calculation ko nun. So ako, tinawanan ko na lang siya. Ay di ko na pinaliwanag na, trinak ko yan, tinimbang ko yan. Kasi hindi niya rin maintindihan yun pag sinabi ko sa kanya yun. Kasi hindi naman niya alam yung diet, kung paano ba nag-work ang diet. Basta ang logic kasi ng tao, pag konti kinain mo, diet. Pag marami, hindi diet. So ganoon lang kasimple. So ako, tinawanan ko na lang siya, tapos sabi ko, hindi, ganun talaga. May dietan lang ako Ginanong ko na lang siya. So tawa siya. Pero yun yung isang sample na senaryo. At alam nyo ba na parang ganito lang yan. Kunyari yung piatos, no? Isang piatos, nasa 100 plus din yata calorie yan. Katumbas na yan, isang yung parang rin ng manok. Malaki na rin sa manok yun, na portion ng manok. Di ba pag kinain mo yung piatos, yung gasuntok, pag dinurog mo yun, pag naubos mo, gutom ka pa. Pero pag kinain mo yun sa manok or sa itlog, kinumpir mo yung calorie sa itlog, busog ka na nun. Kaya tayo tumataba. Kasi nga, yung mga chichirya, basta pagkain sa labas usually, mga nabibili, matataas ang calorie niyan. Kinain mo siya, nakakagutom. Gutom ka pa rin. Hindi siya high density food, hindi siya mataas sa protein. So, ang lakas mong gutumin. So, anong nangyari? Gutom ka, intake ka na intake ngayon na mga calorie na kung ano ng unhealthy food. Hindi kagaya pag high protein kasi, para lang sa kaalaman nyo, nakakabusog ang protein. Kaya papansin nyo, pag nagda-diet na kayo, maniwala kayo, halos hirap kayong ubusin yung pagkain. Kahit i-portion nyo yun. Ako kasi before, halos omad yung pagkain ko Kakain ako, tanghali lang talaga, sandamukal yun. Hanggang maubos ko yun. Sa gabi, maswerte na kung kumain ako ng kung ano-ano. Pero yun, yung chicha ko, dark chocolate na yung, rin, pan-diet chocolate din. Yun lang, makasurvive ako dun. Depende sa inyo, wag muna kayo mag-omad kung first timer kayo, tapos malakas kayo sa kanin, wag kayo mag-omad, baka di nyo kayanin Pakiramdaman nyo muna sa sarili nyo kung nabubusig ba kayo sa, Kasi ako nun talaga, hindi ko maubos yung 2 Tupperware ko nun sa isang kainan. So, staggered ko siyang kinakain maghapon.
So yun yung kalaban nyo dyan. So kung mapapansin nyo rin yung iba, yung mga nag-gym talaga, yung nagda-diet, di ba magugulat kayo ang weird ng ginagawa. Isipin mo yung itlog, biniblender, nilalagay sa protein shake, iniinom. Yung chicken breast, biniblender, iniinom. Actually nagawa ko na yan. Di ba ang weird? Kasi alam nyo ba't biniblender? Kasi pag blender mo, hinalo mo sa protein shake mo, madali siyang ipasok sa katawan. Lulunukin mo lang, tiisin mo nga lang kasi baka masuka ka eh. Tiisin mo lang. Unlike yung isusubo mo yun na solid, nako ang hirap ngumuya nun. Pag para ka na mauuta habang kumakain ng ginangat yung mga manok, mga gulayin mo, mauuta ka na kakakain ng protein sa mauumay ka. So yung iba talaga biniblender na yung pagkain para ma-intake lang yung protein na target nila per day. So yun yung isang tip mga ka-bird brain. Kaya lang bilisan natin baka mabasa tayo dito. Basa tayo dito. Tatagsilan tayo. So isa yun sa mga tip mga ka-bird brain kasi for sure pag nasa diet ira ka na. Hindi mo kaya ubusin yung pagkain mo. O di ba isipin mo no, diet ka no, pero hinahirap ka ubusin yung pagkain mo. O 1.8 calorie lang yun ha. Na kung tutusin pag kumain ka ng unhealthy food, 2.5 calories saglit mo lang kainin yun. Bili ka ng mga fast food dyan, yung 2.5 nga saglit mo lang kainin yun. Pero pag sa healthy food yun, yung 1.8 calorie lang, hirap ka nang ubusin yun. Then isa pang tip, mamili kayo ng ano nyo, fasting method. So mag research kayo. Ako kasi ang ginamit kong fasting nun is yung nakalimutan ko yung ano na yun, parang isipin ko lang 1, 2, 3, 4, 5, 8 8, 16 ya, 8 by 8, 16 basta may something 8 yun tsaka 16, parang within 8 hours ako kakain tapos 16 hours akong fasting. So paano yun nag-work? Ganito yun, let's say huling kain ko sa gabi alas 8 ng gabi, yun na yung last meal ko. So magdamag fasting ako nun 8 ng 9 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw, hanggang umaga hanggang alas 12. Ang first meal ko sa with the day is yung lunch, which is alas 12. Alas 12 ng tanghali, yun yung una kong kain. Wala kang kakainin nun, basta first meal mo alas 12 ng tanghali. Ngayon, bahala ka na kung kagaya ko. Ako kasi before, pag alas 12, gutom na talaga ako nun. So binabakbak ko talaga yung pagkain ko. Yung matira, staggered ko na kinakain sa maghapon. Bihira ko maubos sa isang kainan talaga. Tinatry ko mag-OMAD before one meal a day. Pero natry ko before pero umay na umay talaga ako. So ginawa ko, in-stagger ko na lang sa maghapon. Then pagdating ng 8, bago mag-8, mag-chicha lang ako ng chocolate. Yun yan. Survive na ako nun. So effective sa akin yun. And tingin ko effective sa lahat yun. Tapos ang next mo naman gawin is, di ba fasting ka na no? Fasted ka na, let's say, alas 8 di ka na kumain. Last meal mo. So 9 onwards, fasted ka na nun. Tsaka mo banata ng workout. Yan. Yung fasted na time mo, doon ka mag-workout. Diyan ka tumakbo, diyan ka maglakad. Diyan ka mag-gym. And take note lang pwede kang magtubig. Okay lang ang tubig kasi wala namang ano sa calorie yan eh. Pero wag kang iinom ng mga protein shake. Kasi nga ano yun kung nag-workout ka, wag kang inom ng protein shake. Kasi nga kailangan mo mag-fasting So pag nag-protein ka, hindi na fasting yon, may calories ano na yon. So kung gusto mong fasted ka pa rin, ganoon ang gawin mo. Tubig ka lang. So yun yung pinaka-effective na mag-jogging, tumakbo. Bahala ka na kung ng oras, basta importante fasted ka pag tumakbo ka. Fasting ka. Then isa pa, huwag kayong naniniwala sa yung mga sinasabi ng iba na takbo ka lang, mag-gym ka lang para pumayat ka. Kaya nasabi ko sa inyo, hanggat hindi ka nagka-calorie deficit, hanggat di ka marunong yung fasting kahit di naman yun pero mas the best yun fasting para sa akin. Pero ang pinaka-the best talaga calorie deficit. Marunong ka mag-track ng macros mo. Kasi kung gym ka ng takbo ng hindi ka nagka-calorie deficit or nagka-track ng macros mo, useless yan. Kaya pansinin mo kung may tropa ka kakilala ka, taon na nag-gym, di ba? Hindi siya pumapayat. Pansinin mo yung katawan niya, palubo ng palubo. May muscle, oo. Pero yung muscle niya nakapalaman sa taba, hindi lumalabas. Malalaman mo yun sa abs pag hindi talaga halos lumalabas yung abs niya. Ibig sabihin hindi talaga nakatrack yun. Hindi niya napapalabas kasi nga puro fat pa rin siya Nagkaka-muscle sa loob, nakatago, hindi malabas. Parang ako, ganun din ako kasi hindi naman ako yung nag-intense na nag-track talaga Tinry ko lang yun mga 2 months siguro, which is effective. Natanggal talaga yung taba ko. Kung makita yun yung chan ko noon, sobrang laki nito. Wala. So effective sa akin. Hindi ko lang siya yung talagang inconsistent na talagang
bench body, hindi ko lang doon pero soon siguro try natin, pero effective. Tapos makikita mo, di ba minsan may mga, yun nga, tropa ka rin na sa running era, di ba? Ang number one sa running era, ano bang purpose mo? Usually naman ng tao, ang goal kaya nag-running era is pumayat, di ba? Parang bihira ko yung narinig dyan na masuki ko yung running era for healthy living. Kasi maraming benefits ang running or walking. Majority naman dyan na pumasok, di ba? Para pumayat. So, ayun. Pansinin mo, di ba ng takbo? Pero hindi pumapayat. In fact, tumataba pa. Kasi nga, hindi sila nagda-diet eh. And, take note lang pag nag-gym kayo, nag-workout kayo, tumakbo kayo, ano bang after nun? Anong gagawin mo? Let's say wala ka, hindi ka nagda-diet, hindi ka nag-ano. O ano bang next nun? After mo mag-gym at after tumakbo. And for sure, guilty ka dito. Di ba after nun, after mo tumakbo, after mo mag-gym, kumakain ka, punta ka ng mga fast food, punta ka ng convenience store, kung ano-ano binibili mo. Di ba? Para mong niloko sarili mo nun, boy. Ang malupit pa nun, let's say nag-burn ka ng 300 calories, yung kinain mo 500 calories, so lagpas ka pa, calorie surplus ka pa, aray mo. So yun yung gusto ko ipunto sa inyo, na hindi porket nag-gym ka, papayat ka. Mga key na dapat yung tandaan pag magpapapayat, pinaka number one talaga, disiplina. Kasi kung may pera ka naman, nagka-calorie deficit ka nga, wala ka naman disiplina. Para kung nasabing walang disiplina, hindi ka consistent. Minsan deficit ka, minsan hindi, minsan ano. So wala. Kaya number one talaga disiplina. Kailangan matuto ka muna mag-disiplina ng sarili mo. Kasi kung wala yan, huwag ka na mag-diet. Pangalawa, na importante sa pagpapapayat, calorie deficit. Kasi kahit anong disiplina mo naman, disiplinado ka nga. Ang sipag mo mag-gym, tumakbo, consistent. Hindi ka naman nag-deficit. Useless, di ba? Then pangatlo, yan na, dyan na papasok yung pag-workout. Actually, yung pag-workout, para ano lang yan gumanda yung hulma ng katawan mo, maging physically fit ka. Tutusin naman, kung magka-calorie deficit ka lang, papayat ka naman Kahit hindi ka mag-workout, maniwala ka, papayat ka. Kung magka-calorie deficit ka, kahit wala kang gawin, papayat ka. Kasi isipin mo, wag ka kumain, try mo 1 linggo, di pa papayat ka. Ganun ang calorie deficit. Hindi mo na-hit yung macros mo, kaya ka pumapayat. So, kinaganda lang, kaya sinasabayan ng tao ng workout, kasi nga mas na papaganda nito yung ano mo, yung pag-grow ng muscle. Let's say nag-intake ka nga ng muscle mo na kunyari nag-take ka ng protein. So kung hindi mo rin workout yung muscle mo, so hindi maganda yung ano ng muscle mo, hindi maganda yung paglaki nito. Pero lalaki siya kasi nagpo-protein intake. Pangalawa, pansinin mo pagka pumayat ka lang na, let's say medyo mataba-taba ka, pumayat ka nang hindi ka nag-workout, di ba law-law yung balat. So yun yung advantage ng nag-workout, na para pag pumayat ka, naka-intact yung balat mo, maganda yung ano, hindi siya, wala siyang stretch mark, naka-stretch, so rin ano na maigi, naka-intact sa mga muscle. Tsaka wag rin kayong masyadong naniniwala sa mga ano. So, mag-gym ka lang. Hindi ka nagka-calorie deficit, hindi ka papayat. Ayun, pagsisimulan mo na, pwede, kung may pera-pera ka, pwede ka mag-instructor, kuha ka ng instructor. Pero make sure yung instructor na makuha mo, ang unang ibubukad sa'yo is paano mag-diet. Meal plan. Then, secondary is program. Pag yung instructor na nakuha mo, ang tinuro lang sa'yo is pag-workout, hanap ka na ng iba, maniwala ka sa akin. Kasi tandaan nyo, ang pagpapapayat, hindi lang ang workout yan. Kaya nasabi ko kanina, kailangan mo mag-calorie deficit. Kasi hanggang hindi ka nagka-calorie deficit, hindi ka papayat. Kahit anong workout mo dyan. Papayat ka, oo. Pero yung payat na hinanap mo, di mo makukuha. Let's say, calorie maintenance ka, huwag ka ng gym, hindi ka papayat. Ang nakakapayat talaga, calorie deficit. Kasi sabihin ng iba, ba't ako nag-gym ako, pumapayat ako. So, ibig sabihin, nung nag-gym ka, yung calorie intake mo is deficit, hindi mo lang alam kasi hindi ka naman nagtatrack Kaya instinct ng mga tao, pumapayat sila pag nag-gym sila o tumatakbo, kasi nga hindi mo namamalayan yung calorie intake mo pala is mababa. So yun yung logic behind na bakit instinct ng tao papayat ka pag nag-gym at tumakbo. Pero ang totoo talaga niyan, calorie deficit ang nagpapapayat. So ano pa ba? Basta yun, pagka kukuha ng instructor, make sure na bubungaran ka niya ng calorie mag-calorie deficit or diet. Hindi yung puro workout lang ito bibigay sa yung program. Unless gym instructor na yung kinuha mo, pero
majority kasi ng gym instructor, program talaga bibigay sa'yo. Unless linawin mo nga na kailangan ko ng diet program. May iba kasi na gym instructor, literal na program as a gym instructor lang. Pero maswerte ka pag yung nakuha mo, marunong din yung sa nutrition, diet Pero for sure nagda-diet yun kasi hindi yun maging instructor na hindi niya ginagawa sarili niya yun. So i-check mo rin instructor mo, makikita mo rin sa katawan niya eh. Pero para sa akin, huwag ka na kumuha. Do your own research, yan ang assignment mo, mag-YouTube ka. Ngayon, yung mga sinasabi ko, so sa tingin mo, susundin mo tong sinasabi ko? Maniniwala ka ba sa akin? Sino ba ako? Maganda ba katawan ko? Hindi naman kaganda ang katawan ko. Slim ako pero hindi naman ako bato-bato. So maniniwala ka ba? So tingin ko parang 80% hindi ka maniniwala sa akin. So ano mangyayari? Ngayon, mapapa-research ka, di ba? Mapupunta ka ng mga kung ano ng platform, YouTube, mag-google ka. Ano ba yung pinagsasabi nito? Ano ba ang calorie deficit? Ano ba ang Ngayon, ang point doon, kaya ka napunta dyan, kasi na-target kita. Ikaw yung target ko sa video na to. Gusto mong pumayat, di ba? Kaya ka napunta dyan. Ngayon, no? Palagay na nating mali itong mga sinasabi ko. Di ako yung naging way para mag-research ka. Ngayon, i-compare mo ngayon. Na, mali pala pinagsasabi nito. Tama pala yung sinasabi niya. Okay, at least may comparison ka na kung ano ba yung pinagsasabi ko. Kasi pwedeng itong mga sinasabi ko, di naman totoo to eh, di ba? So, yan ang tandaan nyo. Huwag kayong naniniwala basta-basta kung kani-kanino. Magkumpara ka, mag-research ka, mga 10, 5 research. Kasi ako, bago rin ako gumawa ng isang bagay, nire-research ko rin yan. Hindi lang yung, gawin ko to, nakita ko si ano na nagturo nito. Yung gym instructor nagturo nito. Hindi lahat ganon. Saka hindi lahat parehas ng katawan. So, later on, pag marunong ka na ng basic, hahanapin mo rin yung ano ba ang fit sa'yo. Kung ano ba mag-work sa'yo. Kaya nga sabi ni idol si Agassi, Carlos Agassi, do what works for you. I'm not your doctor, di ba? Lagi siyang may ganong disclaimer. So yun, disclaimer na lang din. Hindi ako gym instructor. Parehasan tayo, gusto magpapayat. Pero ako, sinishare ko lang yung mga naranasan ko or ginagawa ko. Para kahit paano, na kayo, one step ahead. Kasi dyan din ako galing eh. Curious, ano bang calorie deficit? Ano ba yung mga yan? Ano ba yung protein? Ano ba yan? Ano ba yung carbs? Ano ba yung fat? Di ba kain ka lang ng kain? Kaya di mo alam. Same lang tayo before, ganyan din ako. Lahat ng binabanggit ko sa inyong common issue na to, naranasan ko, kaya alam ko. Kaya binabanggit ko sa inyo. Kasi yan yung normal na mararanasan na pag pinasok mo yung gantong era. So para clear hindi gym or pagtakbo nakakapayat. Calorie deficit or diet in short. Then may isa pa akong tip. Let's say so ang papasukin mo is running era. So kung before active ka, may mga sports ka, alam mo sarili mo kung active ka o hindi. Palagay natin hindi ka active, yung never ka nag-activity or nag-activity ka man once in the blue moon. So in short, never talaga yon. Huwag ka munang mag-running kasi mabibigla katawan mo niyan. Huwag kang sumabay sa uso. Yung join ako kasi yung mga kaibigan ko tumatakbo, sali ako sa kanila. Huwag kang mag-join sa kanila. Gawin mo, sa bahay nyo muna. Ikaw muna, mag-walking ka lang, walk ka kahit 5 kilometers, 3 kilometers. Papawis ka muna. Mga 1 week kang pakiramdam mo sarili mo. Kasi mangyayari niyan pagka diba, diretso ka, tumakbo ka. Nangyari, kasi kakayanin mo yun eh. Yung first day, takbo ka, kaya mo yun. Baka makatakbo ka nga ng 5K eh. Patagal nga lang. Ngayon, ang mangyari nun, sobrang sakit ng katawan mo pag uwi mo nun. Takatamarin ka nun. Para kang lalagnatin nun. Kasi nga nabigla ka eh. Ngayon, anong tendency? Wala na, tatamarin ka na. Tapos ang karir ng pagpapapayat, di ba? So ako, advice ko lang, pag alam mo namang hindi ka physically active, talagang hindi ka pinagpapawisan. Ano mo yun? Yung ikaw si tropang higaan, si tropang mantika. Pag sinabi kong mantika is walang galawan, nagmamantika ka lagi. So maglakad ka muna, maglakad ka lang. Minimum 3K as much possible para mabilis maka-adapt yung katawan mo. 3 to 5K na walking. Around 1 hour. Depende sa kung gano'n kabilis maglakad. 40 to 1 hour yan, 40 minutes to 1 hour yan, yung 3 to 5K mo. So ganun ang gawin mo. Then within a week, malalaman mo na sarili mo yun kung kaya mo na tumakbo. Then within a week, ka lang, simpleng jog ka lang. Huwag mo pilitin tumakbo. Jog ka lang pakunti-kunti. Ngayon, pag nasa 2 weeks ka na, dyan na yun. Boobs na yun. Kaya mo na. Pwede mo nang laruin yung
gagawin mo sa buhay. Makakasurvive ka na nun. Then yung kahit yung first 1 week mo, wag ka muna mag-diet, wag ka muna mag-calorie deficit. Ano ka muna, lamon ka lang. Kasi ano yun eh, reward mo muna yon as magsisimula. Kasi pag nag-diet ka na nun, yung isa kakasimula mo lang, sa ano yon, parusa sa'yo yon. Isa rin yon sa magiging rason na sumuko ka kasi hindi mo kakayanin eh. So ang gawin mo, maglakad ka muna, papawis ka muna, tanggalin mo muna yung mga manti-mantika sa katawan mo. Huwag ka muna mag-deficit or diet. Kain ka lang, yung normal na kain mo. Kung gutom ka, lamon ka. So expect mo yon, possible kang madagdagan ng timbang. Pero okay lang yon. Ang goal natin dito is hindi ka tamarin. So pag naano mo na yon, na pasok mo na nga, okay ka na, tinatamad, diyan ka na mag-calorie deficit, talagang desidido ka na. So ayun, maging consistent ka lang. Tuloy-tuloy na yun, papayat ka na, maniwala ka sa akin. Baka 1 month, 2 months na consistent ka, ang laki ng ibababa ng timbang mo. Sigurado pa sa sure ball yan, boy. Kasi sa akin, within a week, kaya ko laruin yung timbang ko. Kasi ako before, target ko 75. So bumaba ako kasi parang mas convenient sa akin yung mga 65 na timbang pagdating sa pagtakbo. Pero later on, baka targetin ko rin mag 70 kasi gusto ko magpabulk ng konti. So pag nandun na kayo, pwede nyo na gawin yung sinasabi ko, laruin nyo. Gusto ko magbawas. Madali na kasi nandun ka na eh. Control mo na yung kinakain mo. Yung mga intake mo, control mo na. Ano pa ba hindi natin natakal sa for the diet. Tapos iwasan nyo magpuyat. Make sure lang na as much as possible 5 to 8 hours na tulog. Ako guilty rin ako dyan, pero nung consistent ako, nagagawa ko yung at least 5 hours. Basta minimum 5 hours. Huwag kang magbibelow 5 hours. Ano yun? Hirap mag-recover yung katawan mo nun. Tapos syempre isipin ng iba, di ba? Magpuyat na lang din ako para mabilis ako pumayat. Loko, hindi yun ganon, boy. Alam nyo ba na ang pagpupuyat mas nakakataba yan? Di ka maniniwala, no? Mas nakakataba yung pagpupuyat. Nakakataba ang pagpupuyat. Kahit mag-research kayo. Dagdag na lang natin yung di ba, pupuyat ka. Anong gagawin mo? Midnight snack. Kasi movie marathon ka, di ba? Pero hindi na yun eh. Yung pagpupuyat pa lang alone, nakakataba yan. So mag-research kayo, makita nyo yan yung rason bakit siya nakakataba. Hindi ko na para ipaliwanag. Mag-research din kayo. Kumpara nyo kung totoo itong sinasabi ko. Kasi di ba instinct natin or logic ng tao, di ba, pag puyat, papayat, hindi yung ganun. So isa pang health tips tuloy, isa pang diet journey tips, baka kasi ma-encounter mo to. Kaya lang tawid na tayo na kalsada, baka kunin tayo ni San Pedro. Tawid tayo, boy. Matawid na tayo, boy. So isa pang tip, baka ma-encounter mo lang to eh. Nasa calorie deficit ka na, nag-workout ka rin, consistent ka. Ngayon magtataka ka, hindi ka pumapayat. Di ba? Consistent ka. Sinunod ko naman yung mga napanood ko. Sinunod ko rin yung advice nitong gagong tenggay na to. Ba't ganun? Ginaya ko rin yung iba. Kinumpir ko, tama naman sinabi niya. Hindi mo naman pumapayat. Parang nasa maintenance lang ako. Hindi ako bumababa sa 60 kilo. Maintain ako 60 kilo. May isa pa na importanteng tip. Actually, nabanggit ko na isa. Yun nga, yung pagpupuyat. Kahit consistent ka sa pinagda-diet mo, pinag-workout mo, pinaggagawa mo, hanggat nagpupuyat ka, hindi ka papayat. Isa yan sa factor. Nabanggit ko na yan kanina kasi instinct na, di ba, nakakapayat ng puyat. Pero yun, hanggat nagpupuyat ka, para malinaw baka kasi sabihin nyo, ang puyat is pang madaling araw lang. Ang puyat, pag sinabi kong puyat, kulang ka sa tulog, para malinaw. Kasi meron pang gabi dyan eh. Sabihin niya, umaga naman ako, hapon, di naman puyat to. So ang puyat, pag sinabi kong puyat, kulang ka sa tulog. Hindi mo na hit yung 5 to 8 hours mo. Then isa pa, kaya ako sinasabi ito kasi may kilala akong tao na ganito. Isa pa is yung hindi normal yung pagdumi mo. So pag magda-diet ka or nasa diet ka, targetin mo, daily ka magdumi. Maganda yan sa umaga. Paggising mo, yan ang routine mo. Practicein mo yon, maging routine. Dudumi ka first thing in the morning bago ka magsimula ng mga gagawin mo sa buhay. Sa una hindi mo kaya yun, pero pag na-practice mo yon, magagawa mo yon. Yan ang targetin mo. Kasi may mga tao kasing minsan once a week lang dumumi, twice a week, thrice a week. Hindi yun normal. Isa yan, kaya di ka pumapayat. Hindi maganda yung ng digestion mo, or sa may problem ka basta sa bituka mo may problem ka. So kailangan mo ma-resolve yan. Kasi kahit anong pilit mo, hindi ka papayat pag ganyan yung digestive system mo. Yan yung isang problema na hindi mahanap ng iba kahit nag-gym,
nagda-diet, nagda-deficit, pero hindi normal yung pagdumi. Yan yun. As much possible daily. Yan. Then, bumili ka ng weigh scale mo, timbangan mo. Bago ka magsimula na ano, yung basta bago ka mag-start, maglakad or ano, yung pinaka first, yung kunwari magda-diet ka na, timbangin mo muna sarili mo sa umaga. Yung nakatae ka na, walang laman tiyan mo. So, palagay natin 60 kilo. Hindi mo kailangan magtimbang everyday. Within a week, silipin mo lang. Actually, 2 weeks yung iba. Pero within a week, silipin mo. Pero same routine. Pag magtitimbang ka, at least naka-CR ka man lang. Walang laman yung tiyan mo, di ka kumain. Naka-deficit, naka-diet ka. Naka-fasting, in short. Bago ka magtimbang. Para accurate. Tapos wala kang, kung kaya mong walang damit, doon ka sa CR. Kung ano, marami tao sa inyo. Doon ka sa CR, doon ka magtimbang. Maganda yun, para accurate. Kahit naka-underwear ka lang, okay naman na yun. Basta wala ka lang mga short kasi mamaya may laman yung bulsa mo, may cellphone pa. So yun yung gawin mo. Para nakikita mo yung progress mo within a week or 2 weeks. Kasi mamaya, hindi ka nagtitimbang, no? Feeling mo ang gaan mo, yung pala. Palubo ka ng polo po, may mali pala sa ginagawa mo. So kailangan mo yun para matrack mo yun yung mga ano, matrack mo rin yung goal mo na timbang. Pakita mo yan pag sinunod mo talaga yung mga ano, magbabawas ka talaga ng timbang. Ano yan? 101%. Sigurado pa sa sure ball yan, boy. So yun ang mga kailangan mong bilhin pag magda-diet ka na, papasukin mo diet, pili ka ng timbangan mo, pili ka ng timbangan ng kinakain mo. Ang mahirap lang talaga dyan yung mag-prepare ng kakainin. Nakakatamad yun sa umpisa. Kasi yan ang, sa pagda-diet kasi ang isa sa pinakalaban mo dyan, katamaran. Number 1 kalaban mo yan, katamaran. Ang pagkain, matrabaho yan. Ikaw magpiprepare. So ang technique, kung may rep ka naman sa inyo, ang technique dyan is tawag dito, bili ka ng maraming Tupperware. So in a day, timpangin mo na yung kinakain mo. Kumbaga, yung meal mo in particular day. Ako before kasi ano ginagawa ko per day lang. Kasi masipag naman ako magluto-luto. Pero kung tamad ka, ang gawin mo, good for 3 days na, prepare mo na yun. Para isang lutuan ka lang, i-rep mo na yun. Good for 3 days, yung iba nga 1 week sa kanya lang isang rep Kung kaya nyo ganun, mas okay yun. Naka-prepare na, nakatimbang na, para kain ka lang ng kain. Kasi mahirap yung on the spot kang sayang oras yun, matrabaho. Maganda may allotted time ka na mag-prepare. Matrabaho din kasi mag-prepare niyan. Kung may pera-pera ka, bili ka, tamad ka, may pera ka naman. May mga online yan nagbebenta yung mga diet meal, i-deliver sa bahay mo. Parang everyday may meal plan sila. So pwede rin yun. May pera-pera ka naman. Pero yung mga binibigay kong tip kasi para mas sa mga kagaya lang natin na minimum wage, mga ganyan, saktuan lang. So recap tayo. Number 1, kailangan masolusyonan mo yung katamaran mo. Number 2, kailangan consistent ka. So ayan, consistent. Then calorie deficit, mag-workout. Wait lang. Mag-workout ka. Then optional to yung yung sinasabi ko na fasting. Pero kung ako sa inyo, mag-fasting kayo. Optional yan Kasi pwede ka naman kumain ng 3 meals sa isang araw. Pero mas effective talaga ang naka-fasting. So, sundin nyo na lang yung fasting method na sinasabi ko, yung ang first meal mo in a day, kakain ka ng alas 12 ng tanghali. Bahala ka na kung ubusin mo sa isang kainan or 5 beses mo hatiin. Basta ang goal doon, kakain ka lang sa window hour mo, which is 12 PM, 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi. Hindi ka nakakain beyond that. So sundin nyo yun. Pinaka-effective talaga yun. Kaya na yun lang. Good to go ka na yan pag nasolusyonan mo yung na yung bagay na yun. So medyo mahaba tong video mga ka-bird friend. Parang 60 minutes na to. Naka 4 kilometers na ako. Parang sakto 5 kilometers to hanggang sa bahay. So tapusin na natin to para di sobrang haba ng video. So kung may katanungan na lang kayo mga ka-bird friend, pa-comment down below na lang. At kung na-motivate ka or feeling mo nakatulong tong video kong to, pwede mo i-share to, pwede mong pa-like na lang din, pa-comment down below. Ano bang opinion mo sa mga pinagsasabi ko? Or baka may baka may mali akong nabanggit na feeling mo mali nga sa mali. Kasi itong pag-video, pagre-record ko, hindi to scripted, lang, on the spot to Pag lumabas sa bunga ako. So possible baka may nabanggit ako na later on ma-review ko siya na mali na. So pa-correct na lang din para ma-correct natin na pag may makanood man na ibang tao. So ayun, kita-kits tayo sa next episode mga ka-bird brain. At lagi niyong tatandaan na hindi ka bobo, hindi ka tanga, at lalong hindi ka makmang dahil ikaw ay isang bird brain.